Higit sa 2 dekada na ako sa industriya ng investments. Mula stocks, mutual funds, insurance at real estate, naikot ko na yung lahat. At iisa lang ang napansin ko, kulang sa kaalaman ng mga Pilipino. Ito ngayon ang layunin ng aming programa, ang palaguin ang kaalaman ng mga Pilipino upang maayos nilang maipundar ang pera nilang pinaghirapan. Magandang umaga and welcome po sa Pesos and Cents. Ito ang kauna-unahan at nag-iisang TV show kung saan tututukan natin ang mundo ng stocks, mutual funds, UITFs, insurance at kung ano-ano pang investment opportunities para sa atin. Ako po si Aya Laraya at sa loob ng kalahating oras ay sisimulan nating pag-aralan ang mga pamamaraan at mga produkto upang mapalago natin ang ating pinaghirapang kita. Bilang panimula sa ating pag-aaral ng investing, meron tayong makakasama ngayon ng isang tanyag na manunulat at advisor sa libu-libong mga Pilipino dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Sino siya? Panoorin natin ito. Aside from being the author of 9 best-selling books and the publisher of 7 magazines, Bo Sanchez still manages a weekly TV program, a radio show, and a daily internet TV show. A firm believer in working with others, he has started and partnered with many organizations that work for the poor, such as Anna Win. He frequently teaches and writes about financial literacy through several self-help books on getting rich, even produced a self-help DVD on how to truly be rich. Please welcome Brother Bo Sanchez. So, good morning, brother. Good morning. Salamat sa pagpayag na maging unang panauhin namin dito sa Pesos and Cents. Baka nakita nung sa unang bahagi ng programa, maraming mga Pilipino naghahanap ng mga pwedeng gawin sa pera nila. Pero ang unang tanong syempre is, bakit ba ito kailangan gawin? Minsan may tao nagsasabi, hindi ba pag puro pera na lang iniisip, parang hindi ba medyo masama yung dating nun? Yung bang, diba sabi nga parang money is the root of all evil, kumbaga. Ano yung masasabi nyo sa mga bagay na iyon? People ask me that question a lot, no? Bo, parang makamundo ka na. Yeah. Kasi puro ang teaching mo tungkol sa pera, Pera, paano mag-ipon, paano mag-impok, paano mag-multiply, no? Paano mag-invest. And I tell people, alam mo, tingnan mo lang yung simbahan, tingnan mo yung orphanages, tingnan mo yung mga home for the aged. Kung walang pera, paano natin magagawa yung mga mabubuting mga ministry na yan? Ang nakikita ko, kailangan baguhin natin yung pananaw tungkol sa pera. Ang pera, hindi masama at hindi mabuti. Ang pera, depende kung sino ang may hawak. Hindi naman yung kumbaga magkla-clash kung kumbaga sabihin mo, uy, hindi naman yan masama sa relihiyon ko, hindi naman yan... Yes, that's right. Tayo ay stewards ng blessings ng Diyos. Pag binigyan ka ng blessing ng Panginoon, gusto niya gamitin mo para sa kabutihan. Ang tinuturo natin, sige, magpayaman ka, pero maging mayaman sa pag-ibig. Importante yan. Wag lang sa pera, kundi sa pag-ibig. Bakit mo gustong yumaman? Para makatulong sa iba. Kasi ang dami-dami mga tao na hirap sa buhay, kailangan natin tulungan. Ngayon, kung yun ang motibo mo, no? Yun ang desire ng puso mo na para tumulong at para magmahal, alam mo, magiging masaya ka at yung pera magiging instrumento lang para makatulong ka sa iba. Maganda yung tanong mo kanina, Aya. Hindi ba ang money is the root of all evil? Nakalagay sa Bible, the love of money is the root of all evil. I guess, susunod na dyan, no? Sige, gusto na nga natin, sabihin nating palaguin kung ano man yung binigay sa atin or kung ano man yung meron tayo ngayon. Kaya ba talagang magawa ng mga taong sabihin natin na hindi naman talaga exposed sa stocks, sa mutual funds, sa kung anong, kaya ba nila talaga yan at may mapapala ba talaga sila pag pumasok sila sa mga bagay na ganyan? Kayang-kaya. At yan ang sagot ko at yun ang karanasan ko. Kasi ang sikreto sa pag-invest, dapat may ipon ka buwan-buwan. No? Ang tinuturo ko yung 10-20-70 principle. Ano yun? 10% ng sweldo mo, ibigay mo sa Panginoon. Ang tawag natin dyan, tithing. Ang 20%, ipunin mo yan para sa iyong retirement. Siguro sasabihin man tao, retirement, tingnan muna, 30 Parang years tagal old. pa nun, di ba? Oo, Sabi natin, hindi. tagal pa nun eh. Yun ang sikreto ng pagyaman na maski 30 years old, 20 years old, 25 ka pa lang, 45 ka pa lang, mag-ipon ka na para sa retirement. Buwan-buwan. So marami pa tayong pag-uusapan kasama si Brother Bo at sisilip na rin tayo sa mundo ng stock market sa pagbabalik ng Pesos and Cents. Kuya, ano ba yan? Di ba para sa tama? Para sa mga milyonaryo lang yan. Sabi ko, hindi.